Ang bigat ng dala niyang malita ay kasing bigat ng mga agam-agam sa kanyang dibdib habang tinatahak ni Jella ang mahabang driveway patungo sa mansyon ng mga Alvarez. Bawat yapak sa makinis na sementong iyon ay tila isang hakbang palayo sa simple niyang buhay sa San Felipe at palapit sa isang mundong hindi niya kailanman inakalang mapapasok. Ang mga dambuhalang gate na bakal na dinaanan niya kanina ay parang mga bantay ng isang kaharian, malamig, matatag, at nagpapahiwatig ng kapangyarihan. Huminga siya ng malalim, pinipiga ang kaba sa kanyang puso, at pinilit ngumiti. Kaya mo to, Jella, para kay nanay. Ang mansyon mismo ay parang isang larawan mula sa magasin. Puti, malawak, na may mga halijing tila Griego at mga bintanang salamin na sumasalamin sa asul na langit. Napapalibutan ito ng hardin na perpekto ang pagkakaayos, bawat damo, bawat bulaklak, tila may sariling utos na sinusunod. Isang matandang hardinero ang nagpuputol ng mga halaman sa di kalayuan, ang galaw nito'y ritmado, sanay na sanay. Tumango lang ito sa kanya nang mapansin siya, isang tipid na pagbati na hindi niya alam kung paano tutugunan. Sinalubong siya sa malaking pintuan ng isang babaeng nasa mga 40 anyos, nakasuot ng uniforme, si Manang LV, ang mayordoma. Ngumiti ito sa kanya, isang ngiting mainit-init kumpara sa lamig ng paligid. Ikaw si Jella, hiha. Halika, pumasok ka. Kanina ka pa namin inaantay. Pumasok si Jella sa loob at halos mapang-anga siya sa karang yan. Malawak na foyer, marmol na sahig na kumikinang, isang chandelier na tila gawa sa mga bituin, at isang grand staircase na paikat paakyat sa itaas. Amoy mamahaling pabango at floor wax ang hangin. Pakiramdam niya'y napakaliit niya, isang butil ng alikabok sa gitna ng karang yan. Dito ang sala, turo ni Manang LV, iginigiya siya sa isang silid na puno ng mga anti-gang kasangkapan at mga painting na mukhang nagkakahalaga ng isang buong baryo nila sa San Felipe. Ang dining area naman ay doon. Malaki itong bahay, pero masasanay ka rin. Pinilit ni Jella na tumango, kahit na ang isip niya ay lumilipad pa rin sa laki at ganda ng lugar. Inilibot siya ni Manang LV, ipinakilala sa ilang kasambahay na abala sa kani-kanilang gawain, si Nene na tagaluto, si Cardo na driver, si Lita na tagalinis. Lahat sila'y ngumiti sa kanya, mga ngiting may halong pag-usisa. Alam niyang pinagtitinginan siya, ang bagong dating na probinsyana. At ito naman ang silid ni Sir Dwayne, sabi ni Manang LV nang huminto sila sa harap ng isang pinto sa ikalawang palapag. Siya ang magiging alaga mo. 6 na taong gulang pa lang siya. Medyo tahimik na bata. Mula nang hindi itinuloy ni Manang LV ang sasabihin, pero naintindihan ni Jella ang bigat sa tinig nito. Alam niya mula sa agency na ang ina ni Dwayne ay pumanaw na mahigit 1 taon na ang nakalipas. Si Sir Damian naman, ang daddy ni Dwayne, ay bihirang nandito sa bahay. Laging nasa opisina o kaya'y may business trips, paliwanag pa ni Manang LV habang naglalakad sila palayo sa silid ng bata. Pero kapag nandito siya, istrikto siya, Jella. Huwag kang gagawa ng ikagagalit niya. May babala sa tono ng matanda. Tumango si Jella. Opo, Manang, mag-iingat po ako. Mabuti naman kung ganon. Siya, ihahatid na kita sa kwarto mo. Nasa likod ito, kasama ng ibang mga kasambahay. Habang tinatahak nila ang pasilyo pabalik sa may hagdanan, biglang may narinig silang mga yabag pababa mula sa grand staircase. Isang lalaking matangkad, nasa mga huling 30 anyos marahil, ang dahan-daang bumababa. Nakasuot ito ng itim na business suit, perpekto ang pagkakaayos ng buhok, at ang mukha'y tila inukit sa yelo, gwapo, oo, pero walang bakas ng anumang emosyon. Tanging ang mga mata nito ang nangungusap, matalim, mapanuri, at malamig. Napahinto si Manang LV. Sir Damian, magandang umaga po. Halata ang kaba sa boses nito. Hindi sumagot si Damian. Ang mga mata nito ay dumiretso kay Jella. Tinitimbang siya mula ulo hanggang paa, na para bang isa siyang insektong naligaw sa kanyang teritoryo. May pagdududa sa titig nito, isang hindi itinagong pag-aalinlangan sa kanyang presensya. Naramdaman ni Jella ang bigat ng tingin na iyon, parang tinutusok siya. Ito pala si Damian Alvarez, ang kilalang negosyanteng istrikto at walang pakialam. Ang ama ng kanyang magiging amo. Sa halip na matakot o yumuko, pinilit ni Jella na salubungin ang tingin nito. Nakita niya ang pagkunot ng noo ni Damian, tila nagulat sa kanyang katapangan.
Huminga siya ng malalim, pinuno ng hangin ng San Felipe ang kanyang dibdib, at nagsalita, ang boses niya ay hindi nanginginig gaya ng inaasahan niya. Magandang umaga po, Sir Damian, bati niya, diretso pa rin ang tingin. Ako po si Jella, ang bagong yaya ni Sir Dwayne. Hindi pa rin ito nagsalita, nagpatuloy lang ito sa pagbaba, bawat hakbang ay may bigat, hanggang sa tumigil ito sa mismong harapan nila ni Manang LV. Mas matangkad ito sa malapitan, at ang lamig na nagmumula rito ay tila kayang magpayelo ng tubig. Taga saan ka? Tanong nito, ang boses ay kasing lamig ng kanyang mga mata. Walang tono, walang emosyon. Sa San Felipe po, sagot ni Jella. San Felipe, ulit ni Damian, na parang isang pangalang hindi niya kailanman narinig o ayaw niyang marinig. Anong alam mo sa pag-aalaga ng bata? Ang tanong ay hindi naghahanap ng sagot, kundi nagpapahiwatig ng kawalan ng tiwala. Naramdaman ni Jella ang pamilyar na kirot ng pagmamaliit, pero hindi siya nagpatinag. Ito ang pagkakataon niya. Kailangan niyang ipakita na hindi siya basta-basta. Wala po akong formal na training, sir, pag-amin niya ng tapat. Pero lumaki po ako na nag-aalaga sa mga nakababata kong kapatid. At higit sa lahat, sir, huminto siya sandali, tinitigan ng mga matang iyon na walang buhay. Hindi po ako magnanakaw. Nakita niya ang bahagyang paggalaw sa panga ni Damian. Tila natigilan ito sa kanyang sinabi. Ngumiti si Jella, isang matapang na ngiti na sumusuway sa lamig ng ambience. Pero kung may ninakaw man po ako, dagdag niya, mas hininaan ang boses na para bang isang sikreto, baka puso mo yun balang araw. Isang nakabibinging katahimikan ang namayani. Si Manang LV ay napasinghap sa tabi niya, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Ang mga mata ni Damian ay bahagyang nanlaki, isang maliit na siwang sa kanyang nagyayelong depensa. Tinitigan siya nito ng mas matagal, ang pagdududa ay napalitan ng pagkairita. O marahil, pagtataka, hindi niya alam na ang matapang na panimulang linyang iyon, isinilang mula sa biglaang pangangailangan na ipagtanggol ang sarili, ay ang magiging mitya ng isang serye ng mga emosyonal na pagsubok. Isang bangungot, marahil, o baka naman, ang simula ng isang hindi inaasahang pag-ibig sa ilalim ng bubong ng isang pusong tila gawa sa bato. Hindi nagsalita si Damian, tinalikuran lang sila nito at naglakad palayo, ang mga yabag ay umalingawngaw sa marmol na sahig, nag-iiwan ng mas matinding lamig kaysa kanina. Nang mawala na ito sa paningin, napabuga ng hangin si Manang LV. Jella, hiha. Ano bang pumasok sa isip mo at sinabi mo yon? Halos pabulong na sabi nito, puno ng pag-aalala. Napangiti lang si Jella, kahit na ang puso niya ay kumakabog na parang tambol sa loob ng kanyang dibdib. Pasensya na po, Manang. Nadala lang po siguro ako. Pero sa loob-loob niya, may isang bahagi sa kanya na natuwa sa ginawa niya. Sa unang pagkakataon sa araw na iyon, naramdaman niyang hindi lang siya anino sa malaking bahay na ito. Naramdaman niyang nakatayo siya sa sarili niyang mga paa, kahit pa sa harap ng isang lalaking tila kayang kontrolin ang mundo sa isang pitik lang ng daliri. Hindi niya alam kung tama ba ang ginawa niya, pero alam niyang iyon ang kailangan niyang gawin. Ang unang araw pa lang, pero parang isang buong nobela na ang nag-umpisa. Tanghali na at abala si Jella sa kusina. Ito ang unang beses na siya ang naatasang magluto ng tanghalian para kay Damian, dahil si Nene, ang pangunahing kusinira, ay nag-day off. Pinili ni Jella na lutuin ang paborito niyang ulam mula sa probinsya, ginataang kalabasa at sitaw na may hipon. Gusto niyang ipatikim kay Damian ang lasa ng kanilang bayan, isang piraso ng San Felipe sa gitna ng Maynila. Maingat niyang ginigisa ang bawang at sibuyas, ang bango nito'y pumuno sa malawak na kusina. Idinagdag niya ang kalabasa at sitaw, pagkatapos ay ang gata. Humuhuni pa siya ng isang lumang kondiman habang hinahalo ang niluluto. Pakiramdam niya ay nasa sarili nilang maliit na kusina lang siya sa probinsya. Ngunit ang pressure ay naroon pa rin, kailangan niyang mapatunayan ang sarili, hindi lang bilang yaya, kundi bilang isang taong may kakayahan. Mukhang masarap yan, Ate Jella, sabi ng batang si Dwayne na biglang sumulpot sa gilid ng kusina. Nakaputing t-shirt ito at shorts, hawak ang isang larwang robot. Tahimik itong bata, gaya ng sabi ni Manang LV, pero sa maikling panahon na magkasama sila kaninang umaga, naramdaman ni Jella ang lungkot sa mga mata nito.
Oo naman, Dwayne, paborito ko to, sagot ni Jella, nginitian ang bata. Gusto mong tikman mamaya? Tumango si Dwayne, ang mga matay bahagyang nagliwanag. Ito ang unang beses na nakita niyang ngumiti ang bata mula nang dumating siya. Ngunit sa sobrang pagkaaliw niya kay Dwayne, hindi niya namalaya na medyo napalakas ang apoy sa ilalim ng kawali. Nang bumalik ang atensyon niya sa niluluto, naamoy niya ang bahagyang sunog na amoy mula sa ilalim. Ay! Napasigaw siya ng mahina, dali-dali niyang hininaan ang apoy at hinalo ang ginataan, pero huli na ang lahat. May ilang piraso ng kalabasa sa ilalim ang medyo damaykit at ng itim. Kinabahan si Jella, sinubukan niyang tikman, hindi naman mapait, pero may kakaibang lasa, isang pahiwatig ng pagkasunog. At ang masaklap pa, parang kulang ito sa alat. Hindi niya alam kung dahil ba sa kaba o sa paninibago sa mga sangkap dito. Sa probinsya, alam niya ang tamang timpla, ang tamang alat ng asin nila. Dito, parang iba. Okay lang po ba yan, Ate Jella? Tanong ni Dwayne, napansin ang pag-aalala sa mukha niya. Oo, okay lang to, pilit ng ngiti ni Jella. Medyo nagmamadali lang si ate. Pinatay na niya ang apoy at isinalin ang ginataan sa isang serving bowl. Maingat na iniiwasan ang mga sunog na bahagi sa ilalim. Nagdasal siya na sana hindi mapansin ni Damian.